125 million na 11 days lang na gastos ni VP Sara. Kasi sa mismo sa bibig niya nanggaling. Diba na hindi niya nga po talaga ginamit na hindi niya sinunod yung guidelines ng confidential fund. Okay, ngayon ito naman pag-usapan natin. Nako, kakapasok lang ng ano ba yan? Nariyan daw ang ICC. Oo, kung panahon ni PRRD, nakasuhan na. Diba? At doon wala silang pakialam kung yung kasong isinampa nila, tawag dito, airtight. Ika nga. Basta masampahan ng kaso, makaabala lang. Okay na sa kanila yon. So ngayon ito naman pag-usapan natin. Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uling, inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ito, ang mga anay sa Uniteam. Well, naalala ko nung natanong minsan si VP Sara. Para sa iyo, ano ba yung Uniteam? Ito yung naging instrumento daw na ginamit para sa pagtakbo nila sa pagka-Vice President saka sa Presidency ni BBM. Ang babaw. Bakit ho? Nasabi kong mababaw? Kasi sa aming mga Filipino, yung Uniteam, hindi po ito simpleng political coalition para manalo. Sa mga Filipino na naniwala sa kanila, pinaniwalaan po ang values nilang dalawa ni PBBM. And therefore, ganun nga rin po rito kina Aimee, kasi siya sa mga trumabaho niyan. Diba? Ngayon, sabi rito ni matapos niyang pag-away-awayin ang mga tao na may kinalaman sa Uniteam, Martin Romualdez against the Duterte, diba? And then PBBM against the Duterte, at pinagtulungan na nga ng mag-aama, at ininsulto ni VP Sara sa paraan ng pagbibigay-bigay pa ng pulburon sa bata. Ng pakasagsagan ng pulboronic video na wala naman pong ibang source si Maharlika kung hindi si si Senator Aimee Marcos. Kamukha niya kasi Michael sa ilong pag tinitingnan ko Ngayon, ang sabi ni Aimee, di ba, nung mga nakaraan, sisikapin niya, gagawin niya ho ang lahat, ma-preserve lamang ang Uniteam. Alam niyo po ang totoong ibig sabihin doon. She will do everything and anything under the sun to have control, and influence on the Uniteam. Yun lang yun. Kasi ang totoo, ang Uniteam po, the real Uniteam, nagtapos ito noong May 10, pagkatapos ng May 9 national election. May 10, wala na po yan. Kasi yan po, tama naman si VP, ito ay isang coalition lamang para po sa kanilang pagtakbo. Ngayon, dito naman kay PBBM, like what I've said, meron ring malalim na meaning para sa kanya ang Uniteam. Kaya nga, lagi niyang sinasabi, well, the Uniteam still working. Sinasabi niya yon, di ba? So, sabi ni Aimee rito, palagay ko ang Uniteam may tama na. Hindi kaya siya yung may tama? May lamat na pagkakaisa. Okay. Sabay banat. So, palagay ko, ang mga principal, etong ang dalawa, si BBM at si Sara, hindi naman magulo. Ang magulo yung amuyong sa tabi-tabi. Yung mga demonyo at ahas sa laylayan dyan sa Malacanang. Noong 31 niya yan sinabi. Okay. Di ba? So, makikita nyo rito yung kanyang ginagawang mga pag-atake. She is part of the Uniteam. She was one of the brokers ng Uniteam o ng tandem ng BBM Sara. Pero tignan nyo na lang kung papaano niyan tirahin. Di ba? Galit siya ron sa mga amuyong sa tabi-tabi. And the amuyong here is Martin Romualdez na tinutukoy nila. Doon siya galit sa kanyang pinsan. Ang tanong nga ano ang ginawa sa kanya ni Martin Romualdez? Anong ginawa ni Martin Romualdez against sa mga Duterte? Di ba?
Ito pa nga ang kampo ng Duterte pa nga, may ginawang hindi maganda when they attempted to oust him from the speakership. That was sometime in July ata yan nangyari last year. Tapos Gloria Arroyo, mas pinipili rin naman niya na manatiling nagsusupport dito kasi that is her commitment. Sabi niya, support ako talaga rito pa rin kay Martin. And she did it once again. Diba? Recently lang. So, alam niyo ang mga tunay na anay po ng Uniteam, wala hong iba kung hindi po etong si Senator Amy Marcos din na naghahasik ng mga mapanirang kwento sa mga laban sa mga miyembro ng Uniteam. Mabuti na nga lang, wala siyang ibinabato pa na kung ano mga chika, pagka magbato siya ng chika naman dito kay Maharlika, sabihin naman niya si BP Sara may sex video. Di ba? Kasi ang tirada niya ngayon ang kanyang kapatid, ang kanyang ading drogista. Merong pulboronic video. Ay nako, Amy. Di ba? Tapos sino masisisi rito? Ang masisisi rito si BBM, kampo ni BBM. Lang iya. Yun ang nakikita ko rito sa kanya. Bakit ko naman iniisip o na possibly si Ivy talaga ang isa. Isa lang ha, kami mga kasama pa yan na anay ng Uniteam. Kasi nga po, yung kanyang mga sinasabi, mga ginagawa niya, palagi niya nang kinontra ang polisiya ng kanyang kapatid. Ito ang presidente natin. Ito yung bahala sa diskarte. Kumbaga, ito yung magtitimon. Kung makahirap tayo ng terminology ni si BP Lenny, siya yung magtitimon ng magiging galaw ng foreign policy na hindi maka-China at ang domestic policy natin sa tulong ng kanyang mga pinagkakatiwalaang mga cabinet secretaries. Diba? At katuwang itong kanyang mga kakampi, kaalyado niya, na mga may hawak ng liderato ng Kamara de Representante at ng Senado. Ngayon, si Super Ate na isang senadora ay obligado po na magpasailalim dyan kasi trinabaho niya ang Uniteam. Pero siya po ang bumubutas ng Uniteam. Ngayon, pinapangarap niya o tatrabahuin niya na mabuo muli ang Uniteam. Bakit? Diba? Bakit? So, ano pa itong balak niyang i-produce? Isang makabagong mukha ng Uniteam. Diba? Bagong anyo. Bagong mukha ng Uniteam na kung saan under na niya, kontrolado niya ng lahat ng tao doon. Diba? Alam niyo na ang ginagawa niya ng dating Pangulong Duterte. Bakit wala siyang reaksyon? Bakit itong nakaraang nagsalita ng hindi maganda? Diba? Ang sagot lang niya nakakaloka sabay kinikilig pa. Yung kay Basti naman, fake news niya pa. Nag-sorry lang naman pala para sa kanya. Kasi nga, syempre, napahiya siya dahil nandun siya. Mabuti pa nga si Basti. Nakaisip pa na nga, kawawa naman yung ate na pahiya. Pero yung ate, hindi naisip yun. Ang naisip lang niya, with killing, nakakaloka. Nakakaloka nga Sana nga natuloy-tuloy, nagkatotoo. Yan isa pa nga, anay rito sa Uniteam. Wala hong iba kung hindi yung mga aliado nila dating Pangulong Duterte and PRRD himself. Yan ang anay dyan sa Uniteam. Bakit kanyo? Kasi pagka naririnig po ng mga Pilipino ang Uniteam, kahit na sinasabi ko po na nangitim na yan, natapos na yan noong May 10, after ng election, ang sinasabi ng mga Pilipino, hindi, iba ang, meron silang konsepto sa puso nila, di ba? Na Uniteam, pagkakaisa. May ganong konsepto pong nabuo ang tambalang BBM Sara, ang Uniteam. Kaya nga madaling natanggap si Robin Padilla na sumabit at isinabit na rin po ni VP Sara dyan sa Uniteam. Di ba? So hindi nila basta-bastang matanggap na watak-watak na ito. So ngayon, si dating Pangulong Duterte, ang inaasahan lang naman ito ay masipa si BBM sa pwesto
para yung kanyang anak ang mapupwesto. Di ba? Eh hindi naman, he's never been part of the Uniteam. Katulad rin po ng isang anay. Ang isang anay hindi ho bahagi ng kahoy o bahagi ng isang muebles. Yan po'y from the external na nakapenetrate doon at eto na, sumisira. Si Amy Marcos, kung tutuusin, hindi po ito maituturing na bahagi ng Uniteam. Magkataon lang talaga na siya yung bumroker para sa tandem ng dalawa. Pero pagdating doon sabihin nating Uniteam ang pagkakaisa na damay ang sambayan ng Pilipino, hindi. Hindi ko nga alam kung naging masaya ba siya nung manalo si BBM eh. Di ba? Kasi kung naging masaya siya, di okay. Very good. Pero kung hindi, it's okay. Naiintindihan ko yan and I'm expecting that dahil sa mga behavior na pinakita niya during the early days ng Marcos Jr. administration, di ba? Yung issue sa West Philippine Sea. Oh. Pero si Amy, Diyos ko po, pahirapan bago maglabas ng kanyang pagkondena. May mga ano pa, may mga pasubali pa. Well, tingin ko naman dyan, kaya ganyan siya. Nasa mode ng pagsira ng Uniteam at pag nasisira na ang Uniteam, babalandra na tagapagsalba ng Uniteam. Bakit? Para naman ang mukha nito, si PBBM ay bunga ng Uniteam walang silbi na i-preserve ang diwa ng pagkakaisa na nabuo sa ilalim ng Uniteam. At siya ay ang savior ng Uniteam. Alam niyo ako, wala na akong pakialam dyan sa Uniteam na yan because alam ko kung para saan yan, alam ko kung ano yan eh. Hindi lang nila sinabi sa atin na ito po ay isang coalition. Ito ay pagsasabwatan o tactical alliance o kampihan o sanib puwersa, whatever kung ano gusto yung tawag. Yun lang ang konsepto doon. Ng mga iba't ibang partido ng mga political parties para sa isang layunin, manalo. Sa halalan, yun lang yun. And after that, kanya-kanya na sila ng pagsusulong ng kanilang interest ng kanilang partido at yung personal interest nila. Ay nako, Amy, gusto lang itong bumida. Sa totoo lang, yan ang tingin ko dyan. Pero hindi dapat po sana nila sinira ang konsepto ng Uniteam sa puso at isipan ng mga tao. Diba? Okay, iwag na natin yan.